Hello mga kahabi, welcome back sa aking apiary. Kamusta kayo? So today mga kahabi, welcome back ulit sa aking channel. Usapang ibon na naman mga kahabi, no? So huwag natin patagalin pa. Ang topic natin ngayon mga kahabi ay kung ano ba yung ultimate para sa akin. Ultimate newbie bird, no? So i-emphasize ko mga kahabi ultimate newbie bird, no? So ito yung ibon mga kahabi na para sa akin ay siya yung pinakaswak na swak sa lahat ng aspeto para sa mga nagbabalak o nag-uumpisa pa lang mag-alaga or mag-try mag-alaga ng mga ibon, especially itong mga series of lovebirds, no? So tara mga kahabi, pag-usapan natin yan. Sino ba o ano ba talaga para sa akin, no? Ano ba talaga ang ultimate newbie bird? Who's that Pokemon? So mga kahabi, no, usapang newbie. So ito mga kahabi, para sa akin, ito ang ultimate newbie bird, no? So sasabihin ko na, parakeet, no? Parakeet or yung mga pet type na budgie. So ano ba yung pet type na budgie? So ulitin ko mga kahabi, ang budgie at parakeet dito sa Pilipinas especially, kasi yung parakeet mga kahabi, general term yan eh. Term siya para sa ibon na mahahaba ang buntot. Parrot na mahaba buntot, pwedeng Alexandrine parrot, pwedeng Indian ringneck, pasok sila doon. Grass parakeet. So doon tayo sa term lang na kilala rito sa Pilipinas para hindi tayo magulo, no? So ang parakeet mga kahabi dito sa Pilipinas, sila yung tinatawag natin parakeet, yung mga pet type na budgie, yung maliliit, no? Meron pa kasing dito sa Pilipinas tinatawag natin budgie, yung mga exhibition type na, yung mga Euro, yung mga English, yung mga malalaki. Do same lang naman silang budgie. Natawag lang na parakeet yung isa kasi sila yung pinaka parang street niya na yun eh, parang street name niya, parakeet, no? General, nung itong mga pet type na budgie. Kaya huwag siyang parakeet sa layman's market, no? Sa market, sa mga commoner, no? So sa mga nakakaalam, syempre alam nila na yung mga parakeet na inaalagaan natin na to, budgie siya. So yun nga mga kahabi, no? What makes itong parakeet na to para sa akin ultimate bird? So marami akong criteria ang inano dyan mga kahabi. Marami akong criteria ang kinonsider. So unang-una mga kahabi ay yung affordability niya, no? So mga kahabi, itong mga mga alaga ko ngayon, mga pet type na budgie, parakeet, no? Crested or non-crested, no? Affordable siya. Makakabili ka ng isang pares under 400 or under 500 pesos. Pares na. Para sa akin mga kahabi, mura yon, no? So syempre alam natin mga kahabi, mayroon tayong mga kahabi dyan na para sa kanila yung 500 ay hindi affordable. So well, I'm talking about in general. Kasi meron pang mas mahal dito, no? Yung African lovebirds, pinakamura yata doon ay 800 to 1,000. So para sa akin, much affordable nga naman talaga ang parakeet, no? Kapag naman binili mo to sa mga pet shop, ano to sa pet shop, binibili ito, binibenta sila ng 500 ang pares, no? Para sa akin, ano na yon? Pet shop, ano na yon? Pet shop appraisal, no? Pet shop, ano na siya, value. Pero kapag bumili ka sa mga hobbyist lang, no, yung mga nag-aalaga, breeder, no, malamang mas makakabili ka ng mas mura sa kanila. Pag pumunta ka pa sa Tiangge, no, kala Mark, shoutout niya pala kay Mark Santos, no? Sila sa Malabon, no, sa pet market sa Malabon, sa iba pang lugar like Bukawi, no, mas mura doon. So marami ka makikita mas mura doon, no? So yun nga mga kahabi, para sa pagiging newbie, no, kung newbie ka, parakeet talaga ang para sa akin, pinaka-affordable na klase ng ibon na pwede mong bilhin, no? So next criteria mga kahabi, no, is yung difficulty to maintain. Para sa akin mga kahabi, ang parakeet, isa sila kung hindi man sila yung pinaka easy i-maintain, no? Bakit kaya mo? Una sa lahat, pagkain. Pakadaling bilhin yung pagkain nila. Punta lang sa poultry supply, bili ka ng cannery mix, no? Kaya bird seed, minsan nga bird seed lang eh, bird seed, tapos minsan minimix yung bird seed sa cannery, no? So yun lang.
Tapos bukod doon mga kahabi, kaunti lang kasi sila kumain, hindi sa ganun kalakas kumain. No? So, in terms of budget, no, maintenance nga, maintenance. Siyempre maintenance, andyan yung effort saka pera. So, mura lang sila i-maintain mga kahabi. Sa cage naman nila, no, in terms of housing, hindi naman nila need ng ganung kalaki. Do, mas okay, di ba? Kung meron kang malaking cage para sa kanila, pero kung wala ka mang ganung malaking cage para sa kanila, eh, okay lang din, no? Okay lang na doon sila sa isang single cage. No? Minsan niya CPU eh. No? Kaya isang double cage, maghati sila noon, 2 pair, no? So napakadaling i-house mga kahabi, napakadaling i-maintain, no? Next mga kahabi is yung kung gaano ba sila kahirap or gaano kadali i-acquire, no? Napakadaling bumili, kagaya na sabi ko sa inyo, bukod sa mura, no? Napakadaling bumili kasi parang every kanto, no? Mga kahabi, sa mga barangay natin, parang every kanto, meron tayong suking pet shop, no? Makakabili ka doon mga kahabi kung talagang kung tamad ka mag-explore, gusto mo lang walk-in, bili, uwi, may ibon ka na. Pet shop mga kahabi, sa pet shop, no? Sigurado ako mga kahabi, kung yung pet shop na pupuntahan mo ay hindi sila exclusive, but I mean exclusive is kung hindi sila exclusive na puro isda lang, no? Or exclusive na puro aso, kung sila ay assortment mga kahabi na nagbebenta ng mga hayop, 100% almost mga kahabi, laging may parakit dyan. Sure yun mga kahabi, parakit laging meron at napaka-affordable. So sa kagaya sabi ko, mas mura kung bibili ka sa breeder kaya sa pet shop, pero mga kahabi, hindi na rin masama pag pumunta ka sa pet shop, pag sa pet shop ka bumili. Yung nga lang mga kahabi, panoorin nyo yung ko, mga unang-una ko pang mga video, no? Diniscuss ko yun kung saan mas best bumili ng ibon. Pero yun nga, in terms of availability, kung gaano siya kahirap i-acquire, no? Apakadali lang mga kahabi, kahit saan nakakabili ka ng parakit. Isa pa mga kahabi, no? Isa pang criteria na kinonsider ko, no? Napakadami nag-aalaga, no? Para sa akin mga kahabi, win-win yun. So paano ko nasabing win-win mga kahabi, no? Una sa lahat, winner na napakadami nag-aalaga sa kanila. Kasi marami kang pwede, no? Marami kang prospect, or marami kang pwedeng maging kaibigan, no? Kasi magkasundo kayo na magkasundo kayo ng trip, di ba? Napakadaling mga kahabi magkaroon ng kaibigan dito, lalo pareho kayo ng trip, no? So yun nga, para sa akin yun mga kahabi, napakagandang bonus nun, no? Yung dahil napakaraming nag-aalaga ng mga parakit, marami kang pwedeng maging kaibigan. Isa pa mga kahabi, no? Since napakaraming nag-aalaga sa kanila, marami kang option kung kanino ka pwedeng mag-acquire, no? Bumili, no? So napakaraming option kung saan ka pwedeng bumili ng ibon, no? Pwede ka pang magkaroon ng kaibigan. So next mga kahabi, yung wide variety of mutation. So maraming magsasabi, marami rin namang mutation sa sa Golden Finch. Maraming finches. Napakalawak ng variety ng finch, napakalawak ng variety ng African lovebirds, no? Dito tayo mga kahabi, no? Ulitin ko, ultimate newbie bird. Para sa akin, ang finches, kung hindi sila society finch, hindi sila newbie bird, no? Kung ito sa African lovebirds naman, para sa akin, hindi sila newbie bird, or at least talo sila para sa akin ng parakit in terms of kung sino yung best na newbie bird, no? Para sa akin, maganda ang parakit kasi yun nga. Feeling ko kasi ito, para sa akin lang. Alam ko maraming mutation ng African lovebirds. Galing ako dun Galing ako sa African lovebirds. Alam ko maraming mutation dyan. Pero, yung assortment, no? Assortment ng, pero mga kahabi, yung assortment, no? Or yung mga probability o yung mga combination, no? Pwede mong mabuo, no? Assortment na pwede mong mabuo sa parakit, yung mga mutation na yun, ay mas malawak. Kasi sa parakit, pwedeng, yung rainbow nga lang maraming shade. Merong mauve, merong violet, diba? Merong blue, maraming klase ng pied, tsura ng pied, no? Maraming bukod doon, no? Marami ring mutation sa mata, no? Merong fallow, may aino, tapos meron pang crest,
meron pang crest, merong may crest, merong may frill, may back frill, may Hagoromo, no? So napakaraming ano mga kabi, mas marami ang mutation na pwede mong pag-eksperimentuhan or pagpilian para sa akin, para sa Parakeet. At ang kagandahan doon mga kahabi, hindi sila sing mahal ng African Lovebirds. Yung highest mutation, yung pinakamahal na mutation ng African Lovebirds, kung ikukumpara mo sa pinakamahal na mutation ng Parakeet, apakalayo ng difference, no? So para sa akin, kung gusto ko lang ng kulay, assortment, no? So, doon ako sa Parakeet, napakadaming assortment ng kulay. Yung pied niya lang, no? Hindi pa tayo mapunta sa pied lang, hindi na tayo lumayo, hindi tayo lalayo. Yung pied, mga kahabi, yung mga pied na pattern sa Parakeet, kung kumpara mo sa pied na pattern sa African Lovebirds. Sa African Lovebirds, parang isa lang ng itsura yung mga pied, eh. Pare-pareho lang halos. Hindi kagaya sa African Lovebirds, ang gaganda ng pied, no? Meron dalawang green na pied, pero ang layo ng pattern nila, no? Ang dami mong pwedeng makita. So endless mga kabi, endless talaga yung endless yung para sa akin yung mutation o assortment ng ibon sa Parakeet. Sobrang lalim mga kabi, sobrang dami. At dahil doon mga kabi, pasado siya sa next criteria. Exciting at hindi nakakasawa. No? Kasi merong time, di ba, pag tayo kahit ang dami mong ibon, sabi mo sandaan yung ibon mo, dahil sasawa ka, no? Parang gusto mo ng bago. Ngayon, pwede kang mag-mix and match, no? Para makabuo ka, mag-try ka makabuo ka ng bagong mutation, no? So, sabi ko nga, ng mga kabi, hindi siya nakakasawa ang Parakeet, no? Kung in terms of ano lang, no? Kung gusto mo lang ma-entertain, o sobrang curious ka lang sa mutation, sa linyada, curious sa genetic engineering nila, kung paano buuin yung rainbow, start ka from scratch, no? Napakadami mga kabing ano. Endless ang mga possibilities sa sa Parakeet, no? Ang napakadaming ang lalim ng roster ng mutation. Next mga kabi, ito deal breaker to sa karamihan, no? I know deal breaker din ito sa akin, pero hindi sila sobrang ingay. Alam ko kapag sobrang dami nila, kagaya nung napansin nyo nung pumunta ako kala paring Denmark. So shoutout nga pala kay paring Denmark, shoutout sa'yo bro, shoutout Brody. So nung nakala paring Denmark ako, hindi minsan yung meron akong ginawang vlog sa kanila, medyo maingay na. Pero consider mga kabi kung gaano kadami yung ibon na yon, diba? Nakapag-usap pa rin kami, narinig pa rin kahit paano yung video. Kapag yun mga kabi, African Lovebirds, ang African Lovebirds kasi kung paano ko ba ang tunog nila. Ang tunog kasi ng African Lovebirds parang parang basang preno. Alam mo yung pag may preno ka sa motor tapos basa, yun yung tunog niya, para sa tunog ng bagong basketball shoes na sinadsad sa tablang court, yung gano'n, isipin mo 100 African Lovebirds versus 100 Parakeet, painga yan. Sure ako basag-basag ang tenga mo dun sa African Lovebirds pag nag-start na silang mag-call, yuhunin nila. So para sa akin mga kabi, kung meron kang siyempre residential area, tabi-tabi bahay, may mga kapitbahay ka na ilan di pa lang ang pagitan sa inyo ng bahay niya, best talaga, mas okay para sa akin yung Parakeet. May maraming mas magagandang tunog sa kanila, kagaya ng Golden Finch mga kabi, hindi ko ikakaila. Ang ganda ng huni ng Golden Finch, niya lang hindi kasi sila newbie bird eh. Para sa akin newbie bird ang pinag-uusapan natin. Parakeet, okay na yung tunog nila, hindi na ganun kaingay. At next mga kabi, para sa akin madali silang i-breed, tapos hindi sila sobrang fragile, kasi yung mga finches fragile yung mga yan. African Lovebirds matibay ang katawan, pero guys, sabi ko hindi sila newbie bird for me, i-consider natin lahat ng criteria. Para sa akin ang mga Parakeet matibay-tibay naman ang katawan nila, hindi naman sila sobrang fragile. So para sa akin, para sa halagang 150 to 200 ng isa, para sa akin they're worth the price mga kabi. Yung tibay nila,
exceeds the expectation sa akin in terms of the value, no? Tapos bukod doon, madaling i-breed, hindi sila sobrang hirap i-breed, no? Ano ba yun? Mahirap sa pag-breed, mga kabi, no? African lovebirds, no? Sabihin na lang natin same sila ng maturity time ng parakeet. Okay, maturity time parakeet, African lovebirds, Tay. Ngayon, African lovebirds, sure ka ba na male and female yung ibon mo? So, paano mo malalaman? Kakapain mo yung pelvic? Sure ka ba? Accurate ka ba magkapa? Pwede ka magkamali. Sa parakeet, mga kahabi, ilong blue, male. Ilong brown or white, female. Tapos, diba? Tapos, bukod doon, mga kahabi, pag naparami mo sila, napakadali nila i-dispose. Una sa lahat, mura. No? Mura, ang daming kulay, napakagandang tingnan, ang bilis mag-breed, ang dami dumami, ang bilis dumami. Bukod doon, hindi sila mahirap i-dispose kasi pag may gustong bumili, gusto ko pong bumili, female lang po. O, titignan mo yung ibon mo, tignan mo sa ilong. Ito, female. So, yung mga female ko, pagpilian mo. Accurate. Hindi ka kaya pag African lovebirds ang alaga mong ibon, no? Ipa-DNA mo para sure ka. Pero kung magkano pa DNA? 500 isa? Dagdag gastos pa yun. So, anong value ng ibon na binibili mo sa pet shop or binibili mo, ganoon din yung value ng DNA. I don't think yung consumer afford niya yun. So, ano mangyayari? Manghuhula ngayon si seller. Manghuhula siya na take chance siya, si buyer at si seller. Take chance sila na ito kapako rito, babae. Babae. Malaman-laman niya. Barako pala, lalaki pala. No? So, para sa akin, in terms of ease, no? Napakadali alagaan, madaling i-maintain, madaling i-figure out para overall, no? Kasi nga, kagaya sinabi ko, binibili niya female, barako pala. Di babalikan niya ngayon si ikaw. Babalikan ka niya, ikaw nagbenta sa kanya Yung binenta mo sa akin, hindi naman female mali-mali ka Di nasira pa reputation mo. So, di nagkaroon ka pa ng dungi sa reputation mo. Kapag naman play safe ka, ayokong ibenta. Ang dami naman nila, dumami na sila ng sobrang dami, hindi mo na na-expose. Siyempre kailangan mo rin mag-unload, no? Hindi healthy yung hinuhoard mo lang sila. So ano mangyayari? No? Ano iba mong option? Ibebenta mo as ungender. Pag binenta mo na ungender, ang daming titingnan lang yan. Hindi nila i-entertain yung post mo. Hindi nila, ungender. Make up your mind, lalaki o babae. Yun lang ang hanap ko. Gusto ng consumer ay yung sigurado, no? So, kung ayaw mo ng ganong sakit ng ulo, no? Dito ka, parakeet, no? Unless yung ibon mo, no? Sa African lovebirds, no? Kagaya ng dati, kung yan ay opaline, para blue, yung time na yon, no? Yung time na yun, yung mga mahal. I think, yung pagpapa-DNA is worth it. Pero sa panahon ngayon mga kabis, African lovebird, kung newbie nga newbie usapan Kung para sa newbie, tapos papa-DNA mo, parang I don't think it's worth the price. I think it's worth it, no? So, kung gusto mo lang, easy, no hassle, no stress. Napakadali, mura na, ang ganda pa. No, ultimate bird, ultimate newbie bird, parakeet. So, kaya sasabi ko, kung hindi ka pa nag-iibon, no, kung hindi ka pa nag-iibon at pinanonood mo tong video na to, pinantay mo, mag-ibon ka na din, no? Bili ka na 1 pair, 2 pair ng parakeet, no? Budgetan mo, alagaan mo, no? Doon ka lang sa kaya mong i-maintain, no? Tapos sasaya ka, maniwala ka sa akin mga kabi. Mapapasaya ka nun, no? Magkaroon ng bagong routine yung buhay mo. Tapos ang sarap kaya minsan sa umaga, titignan mo lang, pagmamasa mo lang sila, parang hindi mo namamalayan, isang oras ka na palang nanonood ng ibon, no? Nang hindi puro YouTube o Netflix yung pinanonood mo. So, I guess yun lang mga kahabi, no? Na-enjoy nyo tong video na to, please hit that like button. Kung nagustuhan nyo, nag-enjoy kayo sa pinanood ninyo, no? I hope, no? Please hit that like button, subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Comment down below mga kahabi, no? Let's palakasin natin uli yung influence ng parakeet or ng pag-iibon, no? Ng bird keeping sa Pilipinas, no? Gawin natin itong healthy and happy community. So comment nyo below mga kahabi kung bakit
bakit ka nag-iibon, no? Comment yung bakit masaya mag-ibon, no? So, para sa mga newbie o mga wala pang ibon na nagbabalak bumili ng ibon, basahin niyo yung mga comments below, mga kabi. So, ibon ka na rin. So, I guess yun lang, mga kabi, no? Salamat, mga kabi, sa panonood ng video na to, no? Hit like, comment, subscribe, share this video. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang kabanata ng aking aviary journey sa aking pag-iibon. So, I wish you well, mga kabi. God bless and happy birthday.